Sabay-sabay po nating pakinggan ang salita ng Diyos. May isang babae roon na 12 taon ang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na rin ang kakapagamot ang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti. Kahit konting bagtos lalo siyang lumubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit ito. Sapagkat sinabi niya, "Mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Purihin natin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Hallelujah! Hallelujah! Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Amen! Ating itaas ang ating mga tinig. Pasalamatan siya dahil siya ay napakabuti! Woo! Dakilang iyong mga gawa, ito ang pag-asa. Gagalak-halak ng iyong likha, maawit ng pupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo, napakabuti mo, O Diyos. Sa bawat oras kay totoo, wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Napakabuti mo, O Diyos. Pag-ibig mo'y di nababago, papuri at pagsamba ang iniaalay, tataas ka sa buhay ko. Minsan pa, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, dakilang iyong panghawa, ikaw ang pag-asa. Nagagalak lahat ng iyong likha, umawi, magpuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo, napakabuti mo, O Diyos. Sa bawat oras kay totoo, wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Napakabuti mo, O Diyos. Pag-ibig mo'y di nababago, papuri at pagsamba ang iniaalay, tataas ka sa buhay ko. Tataas ka sa buhay ko. Come on, shares. Let's raise our hands and clap your feet. Woo! Raise your hands. Woo! Saan ba tayo umawi? Umaawit, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo. Pwede ka bang marinig ang boses ng aming mga kapatid? Wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Napakabuti mo, O Diyos. Pag-ibig mo'y di nababago, papuri at pagsamba ang iniaalay, tataas ka sa buhay ko. Tataas ka sa buhay ko.
12 taon na pumipili. Kung paano ka naging tapat noon, ganun din ang katapatan mo sa aming lahat ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Kaya naman, church, umitin natin ang buong buo sa ating puso. Dakila ang katapatan natin. Let's raise our Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
are the Lord of Lords. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos noon. Ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno. Ikaw ang Diyos namin ngayon na aming pinapupurihan, aming pinasasalamatan, aming itinataas. Ikaw ang Diyos ng mga imposibleng bagay. Sa tao, mukhang imposible. Pero sa iyo, Lord, walang imposible. Hallelujah! Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na nagbabago ng buhay. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, Diyos. Sa iyo lamang lahat ng papuri, sa iyo lamang lahat ng pagsamba. Maging ang aming mga buhay, Lord, kulang para pasalamatan ka. Pero maraming salamat pa rin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa katapatan mo. Salamat sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, O Diyos. Dahil sa umagang ito, patuloy naming nanaisin na manatili sa presensya mo, O Diyos. Patuloy naming nanaisin na makasama ka palagi sa buhay namin. Dahil, Lord, tapat ka sa iyong salita. Ang pangako mo sa bawat isa, hindi mo kami iiwan, hindi mo babayaan man kailanman. Kaya salamat po, O Diyos. Maraming salamat. Dahil meron kaming Diyos na aming pinagkakatiwalaan. Meron kaming Diyos na aming pinapanampalatayahan. Meron kaming Diyos pinagkakatiwalaan ng buhay namin. Kaya Lord, maraming salamat po. Sa iyo na po namin itinataas lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ay lahat ay magsabi na Amen and Amen. Sige po, atin pong ipanalangin ng ating mga kapatid na nasa kanan. This is the house of prayer. We speak blessing sa kapatid natin na ito. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Sa kapatid namin na naririto sa umagang ito, na pinili niya pong isik ang iyong presensya. Unahin ka sa kanyang buhay. Patuloy mo pong katagpuin ang kapatid namin na ito at maranasan niya ang pagbabago sa buhay niya, sa pagbubuhay, sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa kaliwa naman po, salamat po, Diyos, sa kapatid po namin na naririto. Kasama po namin na nanalangin sa mga oras na to. Dalangin po namin ang patuloy na pagpapala ay maranasan niya. Ito po ay nagmumula sa iyo at dadaloy po sa buhay niya, bagay sa kanyang pamilya, bagay sa ibang tao, Panginoon. Maraming salamat dahil hawakan mo ang kanyang buhay at ipagkakatiwala niya ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po tumalikod para po sa mga bata. Atin pong proteksyonan sila sa pamamagitan ng panalangin na dugo ng ating Panginoon Jesus ay i-cover natin sa kanilang mga buhay. Salamat po, Diyos, sa buhay ng bawat bata, bawat kabataan na naririto rin sa iyong lugar, Panginoon, sa iyong bulwagan. Salamat po sa kanilang mga buhay at ang dalangin po namin na patuloy na proteksyon, paggabay, pagbibigay ng karunungan sa kanilang pag-aaral, maging Lord yung kanilang kakailanganin, we speak provision para sa kanilang pamilya. At Lord, yung magandang plano mo sa mga batang ito ay mangyayari po sa tulong ng Banal na Espiritu. We cover them with the blood of Jesus, sa loob at labas ng kanilang tahanan, ay upang patuloy na gagabay at magpoprotekta sa kanila. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So magandang umaga po sa lahat. Makakaupo na po ang bawat isa.
Good morning po ulit sa bawat isa. Ulit po, good morning po. Good morning. Yan. Mas malakas po, mas maganda para naririnig ng Lord, no? Talagang halata na hindi kayo nadadala ng panahon. At saka ng malamig na hangin. Nararamdaman niyo po ba yung malamig na hangin? Amen. Salamat po sa Panginoon. Pero mas mainit ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa amin, sa atin. Amen? Huwag po kayo magpadala sa lamig ng panahon, ha? Kapit lang, kapatid. Pag bumibigat ng mata, lagyan niyo po ng tukod. O kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, pag nakikita mong napapapikit na ako, paalala mo, mag-pray ako. Mag-intercede ako. Pero sa umagang ito po, napakaganda ng ating pag-aaralan at ituturo sa atin ng ating Panginoon patungkol sa pananampalataya. So napakalaking subject, it is a major subject in the Bible, it's about faith, pananampalataya. Yung faith, di ba po, alam ng bawat isa sa atin na hindi pa ito nangyayari, pero naniniwala na tayo na mangyayari yung isang bagay na ito. Katulad ng pag-upo nyo po dyan sa upuan ninyo, hindi pa nangyayari na makakaupo kayo ng ayos, pero naniniwala na kayo na kaya kayong babuhat ng upuan na yan. Wala pong nag-check sa inyo kanina, pagpasok pa lang, okay ba itong upuan na to? Matibay ba to? Wala, di ba po? Ibig sabihin, naniniwala tayo, na kaya tayo nitong upuan na ito. Amen? That's faith. Nag-apply tayo ng pananampalataya. Nag-set ng alarm clock. Naniniwala tayo na magigising pa tayo kinabukasan. That's faith. Nagsalang po kayo ng sinaing sa rice cooker, tinurn on nyo. After 15 minutes, 30 minutes, pagbalik nyo, naniniwala kayo luto na yung sinaing. That's faith. Ibig sabihin, simpleng illustration lang, pero nais kong ipakita sa atin na ang isang bagay na tinitignan natin na mangyayari, kahit hindi pa nagaganap sa ngayon, ina-apply na natin ang ating pananampalataya. Pero bago tayo tumungo sa topic natin, may tanong po muna sa bawat isa sa atin. Kapag tayo daw ay nagigipit, saan tayo kalimitan kumakapit o lumalapit? Familiar po ba? Ang taong nagigipit sa blank, kumakapit. Naratawa yung iba parang napapaisip sila. Ano ba yon? Sa pamilya po ba? Sa kaibigan? Sa Bombay? Sa pera? Sa trabaho? Saan daw po kaya kumakapit o lumalapit tayo kapag tayo ay nagigipit? O sa sarili natin? Ay, kaya ko to. Kapit lang sa, kaya mo yan. O sa ating Panginoon? I-evaluate po natin ngayon sa umagang ito ang ating sarili. Tanungin mo yung sarili mo, kapag ba ako nagigipit, kanino nga ba ako unang lumalapit o kumakapit? Sa bank account ko, na 6 digits, kasama yung 0.00? O sa kaibigan ko na may connection dun sa nakakataas? Tanungin po natin ang ating mga sarili. Saan ba tayo lumalapit o kumakapit? Katulad po nung pinag-aralan natin last week. Tinuruan po tayo na hindi po tayo dapat mahiya o mahirapan na lumapit sa ating Panginoong Diyos. Dahil napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus eh. Dumanak na ang dugo ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo para tayo malaya na makalapit at makakapit sa ating Panginoon. Pero sa nagdaang linggo, kapatid, mas lumapit ba tayo sa ating Panginoon? O mas naniwala pa rin tayo sa sarili nating kakayanan? Nagtiwala pa rin tayo sa kung anong meron tayo. Baka yung iba sa atin napapaisip, oo nga no,
Parang nagtiwala pa rin ako sa sarili ko. Parang hindi pa rin ako lumapit sa Panginoon. Kasi kaya ko naman eh. Kasi madali lang naman eh. Isipin po natin. Pero sa umagang ito, sa pag-aaralan po natin sa Mark chapter 5, dalawang kwento po yung makikita natin dito na mayroong desperate faith. Ang una po ay napag-aralan na natin before, si Jairus. Isang leader na lumuhod sa harapan ni Jesus Christ dahil nagmamakaawa siyang puntahan ng kanyang anak para mapagaling. Pero habang naglalakad si Jesus, meron pang isa character. At yun po yung pag-aaralan natin. Sino ba itong may desperate faith? Samahan niyo po akong basahin ito sa Mark chapter 5, verse 25 hanggang 34. Sige po, sabay-sabay natin basahin. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo. Maraming hirap ang dinanas niya sa kabila ng pagpapagamot sa iba't ibang doktor. Naubos na niya ang lahat ng ari-arian niya sa pagpapagamot, pero sa halip na gumaling ay lalo pang lumala ang kanyang sakit. Nabalitaan niya ang mga himalang ginagawa ni Jesus, kaya nakipagsiksikan siya sa mga tao upang mahipo man lang ang damit ni Jesus. Naisip kasi ng babae, mahipo ko lang ang damit niya ay gagaling ako. Nang mahipo nga niya ang damit ni Jesus, biglang tumigil ang pagdurugo at naramdaman niya magaling na siya. Verse 30, agad namang naramdaman ni Jesus na may kapangyarihan na lumabas sa kanya, kaya lumingon siya at nagtanong, sino ang humipo sa damit ko? Sumagot ang mga tagasunod niya, sa dami po ng mga taong sumisiksik sa inyo, bakit pa kayo nagtatanong kung sino ang humipo sa inyo? Pero patuloy siyang tumingin sa paligid para makita kung sino ang humipo sa kanya. Alam ng babae kung ano ang nangyari sa kanya, kaya lumapit siyang nanginginig sa takot at lumuhod sa harap ni Jesus. Ipinagtapat niya ang katotohanan kay Jesus. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi kang mapayapa, magaling ka na. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Nakita po natin sa kwento, hindi ko na po isinama yung part ni Jairus, pero sa karamihan ng tao na sumusunod kay Jesus, nung siya ipapunta dun sa bahay ni Jairus, meron itong isang babae na hindi lang basta dinudugo or hemorrhage, kundi sa loob ng mahabang panahon, in fact, ilang taon po? 12 years. Sa loob ng 12 years, dinudugo itong babae na ito. At sinabi po dun sa nabasa natin, marami na siyang napuntahan na manggagamot, na doktor, pero anong nangyari po sa kanya? Hindi siya gumaling. Pero mas lumala pa yung kalagayan ng babaeng ito. Hindi lang doon natapos ang kwento. Patingin siya sa mga doktor, gumastos siya, di siya gumaling. Ibig sabihin, lahat ng meron siya, naubos. As in, zero balance. Pero hindi pa na siya nakatanggap ng kagalingan. Hindi niya pa rin naranasan na gumaling yung sitwasyon na meron siya. Kahit marami siyang pera, marami na siyang nalapitang ibang tao, pero hindi niya natanggap yung kagalingan na nais niya para sa sarili niya. Maaaring napapaisip tayo, parang ako yun na.
babae na marami na akong nalapitan, marami na akong nagastos, marami na akong nagawa, pero ba't ganun? Wala pa rin nangyayari. Pero bakit ganun? Wala pa rin nagbago. Pero hindi po doon natapos ang kwento ng babaeng ito. Nang marinig niya, balikan po natin balikan mo yung unang slide, kuya. Sa verse 27, nabalitaan niya ang mga himalang ginagawa ni Jesus. Narinig niya po Narinig niya na mayroong Panginoong Jesus na kayang magpagaling. Nabalitaan niya na mayroong Jesus na kayang magbago ng buhay. Pero hindi niya narinig na kailangan mahaplos mo yung damit ng ating Panginoong Jesus. Kailangan punis ka ng panyo. Hindi ganun Ang narinig ng babae kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Siya ay nagpapagaling. Kaya naman, itong babaeng ito, pagkatapos niyang marinig, nagkaroon siya ng pag-asa sa kanyang puso at pinanampalatayaan niya ito. Sabi niya, kailangan maabot ko lang. Yung laylayan ng damit ni Jesus. Gagaling ako. Yun yung pinasok niya sa isip niya. Ano po ba yung napapakinggan natin? Ano po ba yung naririnig natin? Ano po ba yung nilalagay natin sa puso natin? Katulad ba ito nung napakinggan ng babae? O mga negative na bagay yung pinapansin natin? Ay, hindi mo kaya yan. Ay, wala ka ng pag-asa dyan. Hindi ka nagagaling. Yun po ba yung mga napapakinggan natin? Puputulin ko po muna yung istorya ng babae dahil kailangan po muna nating maunawaan ano ba ibig sabihin ng desperate. Pag sinabing desperate o desperado o desperada na ang isang tao, naandyan yung uncertainty, di niya na alam kung ano mangyayari. Willing to try anything. Lahat gagawin. Lahat susubukan. Desperado na No hope left. Wala nang natitirang pag-asa sa kanya. Nandun na siya sa dulo nung tali. Kumbaga sa nakahawak, diba kung nakahawak po tayo sa jeep, nakaganyan tayo. Kumbaga sa nakahawak, nakaganyan na siya Desperado na. Urgent need. Iniisip natin ngayon sa sarili natin. Parang nangyayari ngayon, desperado na ako Parang ang nangyayari ngayon, iniisip ko ano bang kailangan kong gawin, ano bang kailangan kong subukan. Gagawin ko lahat. Desperado na. Pero sa umagang ito po, hindi po tinuturo sa atin na maging desperado lang tayo. Kasi dalawang klase po ng tao ang desperado. Desperado na may takot at desperado na may pananampalataya. Kaya itong sitwasyon natin sa ngayon, kung sa tingin natin, ito na yung dahilan para maging desperado tayo. Huwag natin tapusin doon. Dahil kasi kailangan natin ang pananampalataya. Kailangan pagsamahin natin desperate faith. Ano nga ba ang pananampalataya? Katulad po nung binanggit ko kanina, sabi po sa Hebrews 11 verse 1, Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Naniniwala na tayo kahit hindi pa natin ito nakikita. Faith is trusting God even when we don't see the whole picture. Nagtitiwala tayo sa Panginoon kahit hindi pa natin nakikita yung buong kwento, yung buong istorya.
hindi matatapos lang ang buhay natin sa desperadong sitwasyon, kapatid. Sabi nga po, kapag nakakaranas pa tayo ng hirap, hindi pa ito yung katapusan. Ibig sabihin, kahit nararanasan pa natin itong paghihirap, meron pa itong kasunod. Hindi pa dito natatapos yung buhay natin dahil ang nais ng Panginoon, sabi niya sa kanyang mga salita, isang buhay na ganap at isang buhay na kasiyasiya ang nais niya para sa bawat isa sa atin. At yun yung pinangahawakan natin. Maaaring ang iba sa atin o lahat tayo, ang pinanampalatayaan natin, alam ng Diyos ang plano niya para sa atin. Plan to prosper us and not to harm us. Plan to give us hope and a bright future. Alam na ng Diyos yung plano niya sa bawat isa sa atin. Ang kailangan lang natin, manampalataya na mangyayari ito sa buhay natin. Because faith pleases God. Nalulugod ang Panginoon kapag tayo ay may pananampalataya. Meron tayong pagtitiwala sa Diyos. Sinusurrender natin yung buhay natin sa Kanya. Sabi nga po dyan sa Ephesians chapter 3 verse 12, because of Christ, dahil sa ating Panginoong Jesus, at sa pananampalataya natin sa Kanya, we can now come boldly and confidently into God's presence. Malaya tayong makakalapit sa ating Panginoon. Pero wag na po natin gayahin pa yung nangyari dun sa babae. Na hinintay niya pa na maubos lahat ng meron siya. Hinintay niya pa na marami na siyang malapitan. O maaaring tayo, hinihintay pa natin, marami pa tayong mga tao na maaaring lumapit sa atin. O marami pa tayong kayamanan na pwedeng ubusin. Kapatid, huwag na po natin hintayin yun bago natin i-apply ang desperate faith. Kahit sa maliit na pagsubok o malaking pagsubok sa buhay natin, i-apply natin ang desperate faith. Yung desperate faith, 3 bagay po ang ituturo sa atin. Number 1, desperate faith shifts our focus to Jesus. Desperate faith shifts our focus to Jesus. Nakita po natin sa kwento, ang babae may karamdaman. Maaaring nakatingin siya sa kanyang kalagayan. Pero nung nabalitaan niya na kayang magpagaling ni Jesus, nagbago ang kanyang pananaw. Nagkaroon siya ng pag-asa. Na-admit niya sa sarili niya na kailangan niya si Jesus para siya ay gumaling. Para bumuti ang kanyang kalalagayan. Sabi niya sa verse 27, nabalitaan niya ang mga himalang ginawa ni Jesus. Kaya nakipagsiksikan siya sa mga tao upang mahibo man lang ang damit ni Jesus. Ang faith natin nagsisimula sa ating napakinggan. Dahil sabi nga sa Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing the word of God. Yung pananampalataya natin, nagmumula ito sa patuloy nating pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pero, hindi po natatapos sa pakikinig lang. Hawakan nyo nga po yung tenga nyo, dalawa. Hindi po natatapos dyan lang. Kailangan po bumabayan sa puso natin at simulan nating manampalataya at maniwala. We need to believe and commit ourselves to believe. Katulad ng babae, nung marinig niya na paparating ang ating Panginoong Jesus, she already committed to believe.
and in her heart. Sa kanyang isipan at sa kanyang puso, nag-decide na siya agad na maniwala. Kaya nga niya gusto lumapit sa ating Panginoong Hesus eh. Tayo rin kapatid. Marami na tayo napakinggan na salita ng Diyos, pangako ng Diyos. Pero hanggang tenga lang ba ito? O bumababa sa puso natin? Ilalagay rin natin sa isip natin. At kinokomit natin yung sarili natin na maniwala sa ating Panginoong Hesus. Panampalatayaan natin ano yung kayang gawin ng Diyos. Katulad nitong babae, alam niya, narinig niya, nabalitaan niya na kayang magpagaling ni Hesus. Kapatid, sa umagang ito, sinasabi sa atin ng Diyos, anak, hindi ako nagbabago. Anak, ako pa rin yung Diyos na kayang magpagaling sa iyo. Pinagaling ko nga yung sakit ng ulo mo eh. Ano pa ba yung iba mong nararamdaman na hindi ko kayang pagalingin? Ako nga na kayang mag-provide ng pangangailangan mo. Ano pa ba yung kailangan mo ngayon? Ang kailangan lang natin mag-focus sa ating Panginoon. He is the author and finisher of our faith. Kailangan yung focus natin nandun sa nagpasimula at magtatapos ng ating pananampalataya. Saan ba tayo nakafocus? Sa sitwasyon na meron tayo? Sa bagsak mong grade? Sa maliit mong sweldo? Sa nararamdaman mo? Saan tayo nakafocus? Dahil sa umagang ito, kailangan natin ng desperate faith at kailangan nating mag-focus sa ating Panginoong Hesus. Focus. Sabihin mga sa sarili mo, focus. Lakas nyo po para may conviction, focus. Kasi nawawala na po sa focus eh. Kailangan naka-align tayo sa ating Panginoong Hesus. At kapag tayo nakafocus sa ating Panginoong Hesus, magpapatuloy po tayo. Na kahit mayroon tayong pinagdadaanan, patuloy at patuloy tayong makikinig, mag-aaral ng salita ng Diyos. Kahit may pinagdadaanan, a-attend pa rin ako. Kahit may nararamdaman, mag-aaral pa rin ako, magde-devotion pa rin ako, magpe-pray pa rin ako. Kailangan ko maranasan ang presensya ng Panginoon. Focus. Focus sa ating Panginoong Hesus. Huwag po tayong mag-focus sa mga obstacle. Katulad po ng pangalawang tinuturo sa atin, desperate faith pushes through every obstacle. Desperate faith pushes through every obstacle. Kung makikita po natin sa kwento ng babae, marami siyang obstacle. Marami siyang barrier. Marami siyang issue sa buhay. Meron siyang physical issue, yung nararamdaman niya. Financial issue, wala na siya. Ubus na yung meron siya. Ubus na yung kayamanan niya. Spiritual issue. Maging relational issue, meron siya. Bakit? Ang isang babae po na mayroong pagdurugo o dinurugo ay tinuturing po na marumi. So meron siyang relational o spiritual issue. At hopeless issue. Pero, hindi po yung naging hadlang sa babae. Dahil nakafocus siya
yung pananampalataya niya, yung paniniwala niya, naniwala siya na kaya siyang pagalingin ng ating Panginoong Hesus, hindi niya pinansin yung mga bagay na yun. Kung isipin natin, maaaring hinang-hina na yung babae eh. Sa 12 years ba naman? Dinurugo siya. Maaaring bagsak na yung katawan niya. Kapag binasa po natin yung ibang version o ibang salin, yung babae, sa ilalim na eh. Umabot sa ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, pwedeng gumagapang na siya sa tindi ng hirap niya. Pero hindi po yung naging hadlang. Hindi rin naging hadlang yung maraming tao. Siksikan na. Daming gusto lumapit sa ating Panginoong Hesus. Pero hindi po yung naging hadlang sa Kanya. Kapatid, ano ba yung mga obstacle sa buhay natin? Delay? Di ba natin nararanasan yung pangako ng Diyos? Maaaring matagal na tayo nananalangin, nananampalataya, pero hanggang ngayon wala pa rin. Rejection, na-reject tayo ng ibang tao. Obstacle natin yan. Fear, takot. Natatakot tayo na baka husgahan tayo ng ibang tao pag nakita nila tayo tatas ng kamay, kumakanta, o nahihiya po tayo. Nahihiya din tayo dahil sa mga kasalanan na gawa natin. Ano ba yung mga obstacle na pinagdadaanan natin na mayroon tayo sa ngayon, kapatid? Sis, walang-wala na ako eh. Sis, hirap na ako, pagod na ako. Sis, hindi ko na kaya. Maaaring katulad tayo nitong babae na may matinding pinagdadaanan sa loob ng mahabang panahon. Pero gayahin din natin itong desperate faith ng babaeng ito na nagpursige pa rin siya na makalapit sa ating Panginoong Hesus. Huwag nating hayaan na pigilan tayo ng kaaway o ng sitwasyon natin para hindi tayo makalapit sa Diyos. Tapat po ang Diyos. Hindi po siya nagbabago. Hinihintay niya lang tayo na lumapit sa Kanya. Kaya huwag tayong mahiya, kapatid. When we are desperate for a breakthrough, we don't let fear, pride, or difficult circumstances block your path to God. Walang pera, ubos na laman ng bulsa, pray pa rin tayo. May laman, maraming laman yung pera natin, marami tayong pera sa bank account, pray pa rin tayo. Mahina yung resistensya natin, pray tayo. Malakas tayo, pray pa rin tayo. Lapit pa rin tayo sa Panginoon. Huwag nating hayaan na yung mga circumstances sa buhay natin, pigilan tayo sa paglapit sa Diyos. Magtiwala po tayo sa Diyos. Wala pong imposible sa Kanya. Kailangan lang natin magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ang pagpapakumbaba po, hindi po sign ng kahinaan, kundi kalakasan niya na naniniwala tayo na may kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Nagpapakumbaba tayo na, Lord, sa kabila ng pinagdadaanan ko, sa kabila ng mayroon ako, ikaw pa rin ang pinagtitiwalaan ko ng buhay ko. Huwag nating hayaan na pigilan tayo na makalapit sa Diyos. Dahil katulad ng babae, nung
siya'y lumapit sa ating Panginoong Jesus at naabot niya, naranasan niya yung peace at restoration mula sa Diyos. Desperate faith receives Jesus' peace and restoration. Sabi po sa verse 29, nang mahipo nga niya ang damit ni Jesus, biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Talon po tayo sa verse 34. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi kang mapayapa, magaling ka na." Hindi po napahiya yung babae. Hindi po fake news yung narinig ng babae. Nakatanggap siya ng kagalingan at kapayapaan mula sa ating Panginoong Hesus. Kapatid, imagine natin, sa loob ng mahabang panahon, 12 years, ulitin ko po, 12 years, hindi po basta-basta yung 12 years. Ang dami niya nang nalapitan, ang dami niya nang nagastos. Pero nung siya nagtiwala, naniwala sa ating Panginoong Hesus, sa kayang gawin ng ating Panginoong Hesus, immediately, nakaramdam ang babae ng kagalingan. Ang kailangan lang, pananampalataya. Mayroon ba tayong matagal nang pinapanalangin? Mayroon ba tayong matagal na pinagdadaanan? Kapatid, ang ating Panginoon, kaya niya, agad-agad. Basta may pananampalataya tayo. Yun yung tanong. Kasi minsan, mas may pananampalataya pa tayo dun sa upuan kasi di na natin chinecheck eh. Kaysa sa ating Panginoong Hesus. Nagdududa tayo minsan, Lord, totoo ba talaga na kaya mo? Lord, sigurado ba? Kaya mo ba talaga? Hindi, Lord, ako na bahala, gagawa na akong paraan. Nagdududa tayo sa ating Panginoon. Pero dapat gayahin po natin itong babae. Yung desperate faith niya na walang-wala na siya. Hirap na siya. Pero the moment na nanampalataya siya sa ating Panginoong Hesus, immediately nakatanggap siya ng kagalingan. Marami na tayong napakinggan na pangako ng Diyos. Marami na rin tayong mga patotoo na napakinggan na nangyari sa mga kapatid natin dahil sa kabutihan ng Diyos. Ang kailangan lang natin, kapatid, manampalataya dun sa binitawang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. And immediately, biglang tumigil ang kanyang pagdurugo. Kailangan nating manampalataya at magtiwala. Asamin natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin upang maranasan natin yung miracle mula sa Kanya. Ano yung faith mo, kapatid? Ano yung pananampalataya natin? Sa nangyayari sa atin, ngayon, sa pamilya natin, sa trabaho natin, sa kalusugan natin, sa pag-aaral natin, ano nangyayari sa'yo? Ano nangyayari sa pamilya ninyo? Ano ang pananampalataya mo? Nasa ngayon, magulo? Yung bahay nyo? Magulo yung pamilya ninyo? Pero anong pananampalataya mo? Na maayos ba ito? Na
Na magkakasundo ba ang mga magulang mo? Na mayroon kang sakit ngayon, pero anong pananampalataya mo? Kaya kang pagalingin ng Diyos? Ano yung faith mo, kapatid? Kasi yung faith natin, hindi lang basta dito sa puso nagmumula at sa isipan. Kailangan meron din tayong action. Katulad ng babae, lumapit siya, inabot niya ang presensya ng Diyos. Abutin natin, kapatid, ang presensya ng Diyos. Huwag natin tigilan, kapatid, na hindi natin nararanasan ang presensya ng Diyos. Ano yung faith natin, kapatid? Dahil itong babaeng ito, ang nais niya lang gumaling yung sakit niya. Pero higit pa doon, ang ginawa ng Diyos sa buhay niya. Bakit? Kung basahin po natin, verse 34, saan nagsimula ang ating Panginoong Hesus? Tinawag siyang anak, daughter, anak. Na-restore yung relationship nitong babae. Na-restore yung identity nitong babae. At sabi, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Natanggap niya ang kagalingan at higit sa lahat, umuwi kang mapayapa, magaling ka na. Kung papansinin natin, nagsimula yung kwento ng babae. Hirap na hirap, halos wala ng pag-asa, hinang-hina na siya. Pero tinapos ng ating Panginoong Hesus, umuwi kang mapayapa, magaling ka na. Kapatid, ano yung iniisip mo? Ano yung bigat sa sarili mo, sa damdamin mo? Sinasabi sa atin ng ating Panginoon, anak, maayos na. Anak, umuwi ka na, mapayapa, magaling ka na. Anak, maayos na yung tahanan nyo. Pero ang kailangan natin manampalataya bago natin maranasan itong mga bagay na ito. Katulad po nung sinabi ko kanina, dalawang klase ng desperadong tao. Isang may takot at isang may pananampalataya. Minsan nababalitaan natin, isang lalaki nagnakaw ng ganitong halaga. Bakit? Desperado na. May takot sa kanyang puso na baka hindi makakain, hindi mabigay ang pangangailangan ng pamilya niya. Kaya gumawa siya ng sarili niyang kaparaanan. Kung tawagin sa atin, kapit sa patalim. Kapit sa patalim kasi natatakot na eh. Pero wag po tayong mamuhay ng may takot. Mamuhay po tayo ng may pananampalataya. Ang kakapitan po natin ay isang taba na may magkabila ay talim. Kung titignan po natin sa Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang taba na sa magkabilay may talim. Kapatid, sa umagang ito, huwag tayong kumapit sa patalim. Kumapit tayo sa isang taba na sa magkabilay may talim. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Yun na panghawakan natin. Yun ang panampalatayaan natin. Nang mapalitaan natin na nagpapagaling si Jesus, panghawakan natin. Nagpo-provide ang ating Panginoon, panghawakan natin. Huwag tayong magtiwala lamang sa sarili natin. Kasi baka mangyari po yung katulad na nangyari sa babae. Hinintay niya muna o naubos na lahat sa kanya bago pa siya nakalapit sa ating Panginoon Jesus.
Kapatid, kahit marami tayong pera, hindi yan kayang pahabain ang buhay natin. Hindi yan guarantee na kaya ng pagalingin ng perang yan tayo. Kahit matalino tayo, marunong tayo, hindi ibig sabihin nun kaya na natin lahat ng pagsubok sa buhay. Kaya na natin lahat ng pinagdadaanan natin. Ang panghawakan natin, mayroon tayong Diyos na buhay na nakakakita sa bawat isa sa atin. Kaya niya tayong abutin, kaya niyang baguhin ang buhay ng bawat isa sa atin. Ang kailangan lang, manampalataya tayo. Believe in what we heard. Paniwalaan natin ano yung napakinggan nating salita ng Diyos. Act according to it. Naniwala na tayo sa salita ng Diyos, panindigan na natin ito. Huwag na kayong magduda. Huwag na tayo yung magpe-pray ngayon, tapos mamaya mag-iisip ka ng backup plan. Walang ganun. Dapat full trust. Buo yung pagtitiwala natin sa Diyos. At katulad ng babae, di ba napansin niyo po, naghahanap ang ating Panginoon Jesus, sino umipo ng damit ko? Kasi naramdaman niyang may lumabas na kapangyarihan sa kanya. Naghanap ang ating Panginoong Jesus. Pero itong babae, dahil alam niya yung nagbago sa buhay niya, kahit natatakot siya, nanginginig siya, pinagtapat niya ang katotohanan. Anong ibig sabihin mo? Ihayag natin ang pananampalataya natin. Na kahit ngayon, mahirap yung sitwasyon, sinasabi natin sa sarili natin, kaya akong tulungan ng Diyos, kaya akong alisin ng Diyos sa sitwasyon na ito. Na kahit meron tayong sakit at karamdaman, sasabihin natin sa sitwasyon natin, sa sakit at karamdaman natin, meron akong Diyos na nagpapagaling. Kahit nandyan ang kahirapan, kaya natin sabihin sa sitwasyon natin, andyan ang Diyos na nagpo-provide ng aking pangangailangan. Kapatid, mamuhay tayo ng may pananampalataya. I-declare natin yung ating pananampalataya. Umaasa tayo sa kayang gawin ng Diyos. Gusto ko lamang po ibahagi sa inyo, ito lang po, maliit lamang na patotoo, pero papuri pa rin sa ating Panginoon Diyos. Nagsimula po kasi akong mag-invest sa business. Last Sunday lamang nagpasimula. And dahil nga po, nabigyan ako ng task ng ating Panginoon na mag-deliver ng salita ng Diyos. Mayroong part sa akin na, ay, mag-post ka. Mag-post ka pa, mag-post ka ng paninda mo, ng business mo, ng negosyo mo, para mabenta, mabawi mo agad yung puhunan mo. Yun yung binubulong sa akin ng kaawat. Pero hindi, sabi ko, kailangan ko i-apply yung pananampalataya ko dito. Ang ginawa ko po, hinarap ko yung mga paninda ko, pinag-pray ko, Lord, ikaw ang nagbigay po ng idea ng business na ito, ikaw rin ang magpapadala ng customers. Yun po ang faith ko. Alam niyo po, hindi nagtagal, ilang oras lamang, yung in-expect ko, 2 lang bibili. Pero 6 po yung bumili. Yung nakita ko na, hindi ko pala kailangan ibuhos yung effort ko. Yung human effort. Ang kailangan ko lang magtiwala sa Diyos. Siya ang magpapadala ng customer sa'yo. Kaya kapatid, ano man yung sitwasyon natin sa buhay, katulad ng sinasabi sa atin, desperate faith ay hindi na panic response. Kundi ito talaga yung kailangan nating maging tugon anumang sitwasyon ng buhay natin.
Sa tingin man natin, kaya natin to o hindi, desperate faith pa rin ang i-apply natin. Mag-focus tayo sa ating Panginoong Jesus. Magpursigi pa rin tayo kahit may obstacle. At mararanasan natin yung peace at restoration mula sa Diyos. Faith starts when we commit to believe. It keeps moving forward despite the difficulties because we know that a single touch of His grace changes everything. Kayang baguhin ng Diyos yung sitwasyon natin, kapatid. Kaya tayong pagalingin ng Diyos. Kaya tayong pagpalain ng Diyos. Kaya niyang i-restore yung broken na relationship. Kaya niya yung mga imposibleng bagay sa buhay natin. Pero ang tanong sa atin, ano yung nagpaparamdam sa atin na desperate tayo? What is making you feel desperate? Ano yung sitwasyon mo, kapatid? Huwag nating hayaan na yung takot o yung pride, itago na lang tayo dun sa crowd, sa likod ng crowd. Nahihiya kasi ako lumapit kay Jesus kasi madumi ako. Marami akong kasalanan. Huwag nating hayaan na gano'n ang mangyari, kapatid. Stop trying to fix yourself. Hindi natin kaya na tayo lang ang umayos ng sarili natin. Run straight to Jesus. Wala na tayong ibang kakapitan, ibang lalapitan, kundi ang ating Panginoon lamang. Trust Him to restore what is broken. Kapatid, sa umagang ito, ano yung dumudurog sa atin? Ano yung mabigat dyan sa puso natin? Ano yung pinagdadaanan natin? Sa umagang ito, wala tayong ibang pagtitiwalaan, pananampalatayaan, kundi ang ating Panginoong Hesus lang. Ang salita niya ang gagabay sa atin. Ang salita niya ang magtuturo sa atin ang kailangan nating gawin. Ang kailangan lang may pananampalataya tayo. Ano yung matagal mo nang pinagdadaanan na parang hindi nagbabago? Na parang wala namang nangyayari? Kapatid, sa umagang ito, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na kung nagawa niyang pagalingin yung babae, agad-agad, kaya niya rin itong gawin sa buhay natin. Kaya niya rin itong gawin sa buhay natin. Ang kailangan lang, yung pananampalataya natin. Tayo pong lahat ay pumikit. For the past 5 years, 10 years, 15 years, o 20 years, o higit pa doon. O maaaring ngayon mo lang pinagdadaanan, pero sobrang tindi. Isipin natin yun, kapatid. Ano yung sitwasyon ko sa ngayon? Ano yung kailangan ko na baguhin ng ating Panginoon? Ano yung sitwasyon na naglalagay sa atin para maging desperado tayo? Desperado tayo. Ano yung sitwasyon na gusto nating maranasan ang presensya ng Diyos? Kapatid, habang nakapikit, isipin natin na ang ating Panginoon nasa harapan natin.
Sinasabi niya, anak, ibigay mo na sa akin yan. Mabigat na yan. Anak, isurrender mo na sa akin yan. Papalitan ko yan ng kapayapaan. Kapatid ko, sabi ng ating Panginoon, naghihintay lamang siya. Lord, bigat na po ako. Pagod na po ako, Lord. Lord, sobrang sakit na nitong nararamdaman ko. Lord, hindi ko na kaya. Lord, napapagod na ako pag nakikita ko nag-aaway yung mga magulang ko. Lord, ikaw na yung bahala sa akin. Lord, sinusurrender ko na lahat sa'yo. Lord, nais kong maranasan yung naranasan ng babae at that moment na nahawakan niya ang damit ng ating Panginoong Jesus, nakaranas siya ng kagalingan. Lord, baguhin mo yung sitwasyon ng buhay ko. Lord, pagalingin mo yung nararamdaman ko. Hallelujah. Lord, salamat po sa umagang ito. Dahil pinaalala mo sa amin na kahit gaano kahirap, gaano katagal na itong pinagdadaanan namin, ang kailangan lang namin ipagkatiwala ito sa iyo, isurrender sa iyo. Huwag kami mag-focus sa pinagdadaanan namin, kundi sa iyo kami mag-focus na mayroon kang kayang gawin sa buhay namin. Kaya mo magpagaling, kaya mo magbago ng buhay. At Lord, sa aking pagtayo sa umagang ito, sa aking paghakbang ng pananampalataya, Lord, inaabot ko ang presensya mo. Nais kong maranasan yung himala na nagmumula sa iyo. Kaya kapatid, tumayo ka sa iyong paa, tanda ng pananampalataya at pagsuko sa ating Diyos. Isurrender mo na sa Kanya yan, kapatid, tumayo ka, ibigay mo sa Kanya yan. Dahil yung pagtayo natin, simbolo yan ng pagtitiwala at pananampalataya natin sa Diyos na may kaya siyang gawin. Napakabuti ng Diyos. Dahil ang nais niya sa bawat isa sa atin, mabago ang buhay. Maranasan natin yung buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya kailangan natin itong i-declare. Awitan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Diyan kay buti na Panginoon, tatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, kaya
Oh, Diyos, sabay-sabay natin itaas ang pangalan ng Diyos. Hallelujah! Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Dakila ang pangalan mo, Jesus. Dakila mo, Diyos. Dakila ka. Lahat ay awitan ka. Pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. Dakila ka. Lahat ay awitan ka. Pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. I-declare mo, kapatid, dakila ang Diyos. I-declare mo, pananampalataya mo. Dakila ka, Diyos. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na nagbabago ng buhay. Ikaw ang Diyos na mga imposibleng bagay. Ibunga mo ang labi mo, kapatid. I-declare mo ang pananampalataya mo. Itaas mo yan sa Diyos. Lahat ay awitan ka. Pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. Dakila ka. Lahat ay awitan ka. Pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. Hallelujah, hallelujah. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, dakila ka. Salamat po. Lahat ay awitan Maraming maraming salamat. Pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. Ama naming Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, dakila ka, ikaw ang hari ng aming mga buhay. Sa mga oras na ito, nagpapakumbaba kami sa iyong harapan. Isinusuko namin lahat ng mayroon kami. Lahat ng bigat na mayroon kami. Sinusuko namin at pinagkakatiwala namin sa iyo, Lord. Sa iyo lamang kami nananampalataya na mayroon kang kaya gawin sa mga sitwasyon na ito. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa paanyaya na isuko namin sa iyo ang lahat, maging ang aming mga buhay. Ano
Ano man yung nararamdaman namin bigat sa puso. Ano man yung nararamdaman namin sa pisikal namin pangangatawan. Ano man yung pinagdadaanan namin pinansyal, Panginoon. Ano man yung problema namin sa relationship. Ano man yung naiisip pa namin hadlang upang hindi kami makalapit sa'yo. Lord, sinusuko na po namin ito sa'yo. Nais lamang namin, Lord, maranasan ang presensya mo sa buhay namin. Ama, pakinggan mo. Tugunin mo ang pananampalataya ng mga anak mo. According to our faith, make it happen, Lord. Maraming salamat, Lord. Salamat sa kagalingan. Salamat sa pagbabago ng buhay. Salamat sa pag-restore ng relationship. Salamat, Lord, sa kapayapaan na nagmumula sa iyo. Dahil simula sa araw na ito, sa'yo lamang kami magpo-focus. Sa'yo lamang kami magtitiwala. At sa'yo lamang namin pinagkakatiwala ang buhay namin. Maraming salamat, O Diyos. Dahil sa umagang ito, tinatanggap namin ang pagbabago sa buhay namin. Salamat sa ginawa ng aming Panginoon Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa banal na Espiritu na patuloy na gumagabay sa amin. Ama, maraming salamat. Nais ka lamang naming pasalamatan. Nais ka lamang namin sambahin, papurihan sa aming mga buhay. Pagkat dakila ka, O Diyos. Dakila ka. Maraming salamat po, Ama. Sinusuko na po namin sa iyo ang lahat. Katulad, Lord, na pagsuko namin sa mga panalangin na isinulat sa kahon na ito ng aming mga kapatid. Lord, sinusulat pa lamang nila ito. Inihahanda mo na ang tugon sa mga panalangin na ito dahil sila ay nananampalataya at nagtitiwala sa iyo. Salamat po, Ama, mag-isa kapatid namin na may tangan ng iyong mga pangako. Ang dalangin po namin patuloy na maranasan niya ang iyong presensya sa buhay niya. At patuloy din siyang maghayag ng iyong kabutihan sa ibang tao. Maraming salamat din, O Diyos, sa katapatan mo sa aming mga finances. Upang matugunan, Panginoon, ang mga pledge at commitment ng aming mga kapatid. Upang mas mapaganda pa ang iyong templo, ang iyong tahanan. Maraming salamat sa kabataan na ito. Dahil patuloy mo siyang gagabayan sa kanyang pag-aaral at mararanasan ang iyong presensya sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Maraming salamat po, O Diyos. Salamat po sa katugunan ng panalangin ng bawat isa. Dahil tinatanggap na po namin ito at pinapanampalatayan. Dahil ito'y hiniling namin sa mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus at sinenselyuan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa. Patuloy po tayo sa paglakad sa pananampalataya.
ating Panginoon. Salamat. Hallelujah, Lord. Sige po, palakpakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Tunay na napakadakila, napakabuti, napaka-faithful ng ating pong Panginoong Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya tawagin ko po si Sister Carmen para magbahagi ng faithfulness ng ating pong Panginoon sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen, amen. Ayan. Bigyan niyo lang po ako ng konting oras kasi hindi ko mapigilan na ipatotoo itong naranasan ko sa Panginoon. Same na same po kami nung na-experience ng babaeng ito no way back 5 years ago. Actually, nagkaroon ako ng hormonal imbalance dahil siguro sabi ng doktor magme-menopause na ako. Pero talagang sobrang hirap po ng sitwasyon na yan. Naranasan ko po ito personally. 2 years po akong ginamot ng OP pero wala pong nangyari. Pag dumadating po ang mens ko, talagang 2 buwan ko pong ini-endure yung pagdurugo ko. At dumadating po sa point na halos parang feeling ko umiihi na talaga ako ng dugo. Sorry for the term, medyo gross po talaga. Pumapasok po ako sa trabaho, naka-diaper po ako. May pagkakataon, every 2 hours po ako nagpapalit ng diaper. Just imagine yung punong-puno po ng dugo yung diaper na yun. May time po na uuwi na lang po ako dahil halos kalahati ng pants ko puno ng dugo. Grabe po yung experience na yun, pero hindi po ako mapagaling ng doktor. One time po, siguro talagang discomfort po talaga siya eh. Pumunta po ako sa clinic, sinabi ko dun sa doktor po namin, Dok, ganito po sitwasyon ko. First time po niya narinig sa akin to kasi sa OP po ako nagpapacheck. Sabi niya sa akin, bakit ini-enjoy mo yung ganyang sitwasyon? Sabi niya, dumiretso ka ngayon sa ospital, sa emergency, ipacheck mo ang dugo mo. Kung kailangan mo ng salinan ng dugo, magpasalin ka na. Sobra na yung lumalabas sa iyo. Hindi na yan ordinaryong sitwasyon. Kasi parang nawala na ako ng pag-asa sa doktor, hindi na po ako bumalik nun eh. Sinunod ko po yung doktor, pumunta ako sa ospital. Nagpa-check po ako ng blood chem ko, Alam niyo po, lumabas po dun sa blood chem ko, normal po lahat. Wala akong sign ng anemia, normal ang hemoglobin ko. Pero syempre, patuloy po ako nananampalataya sa Panginoon. At binagyan ko pa po ng isang pagkakataon yung OB. Bumalik ako sa OB, sabi niya, kailangan nang tanggalin yung mattress mo. Kasi hindi ka nagagaling. Yun yung salita niya sa akin. Sabi ko sa kanya, sige, magpapaalam muna ako sa boss ko kasi di ba pag inopera mo ako, sigurado matagal akong mawawala sa trabaho. Pero sa isip at puso ko nung nire-review ko yung salita niya in Jesus' name. At ang sinasabi kong boss na lalapitan ko, walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Nanalangin ako sa Lord. Binigyan niya ako ng ganitong araw na babalik ako sa Kanya. Sabado po yun, kailangan ko na bumalik, magdesisyon kung kailangan ituloy na po yung operasyon na yun. Sabi ko, sige, babalik ako, sabi ko sa doktor. Sabi ko sa Lord, bigyan mo ako ng sign kung ito po ba ay kalooban ninyo na patanggal ko na yung mattress ko. Susunod ako pag ikaw ang nagsabi. Ngayon, ang sign na hiningi ko, sabi ko, Lord, Sabado po, ganitong oras ako babalik sa doktor. Kaya, ito po yung sign na hihingin ko sa inyo. Pagka po nagpalit ako ng napkin at wala pong dugong lumabas sa akin, sa oras na yon, siguro mga 3 hours yon, hindi ako magpapa-opera. Pinagaling mo na ako. Pero kung meron pa rin, go na po ako, magpapa-opera po ako. 10:00 po ng umaga ng Sabado, nagpalit ako ng napkin. Bago po ako umalis, siguro mga 3 oras po yon. Nagpahinga muna po ako, 3 oras po yon. Pumunta ako ng CR. May isang patak ng dugo. Wala po yung napkin. Yung oras na yun, pinaranas sa akin ng Diyos ang kagalingan. Hindi ko alam kung bakit ko kailangan i-endure. Yung matagal na panahon na yun, marinig ko pa yung salita ng doktor at kung ano-ano pa. Napakahirap po ng kondisyon ng babaeng ito.
Pero nung narinig niya na may kagalingan sa Panginoon, hindi po siya nagdalawang isip. Kaya pinapatotoo ko sa inyo ito. Huwag niyong hayaan na yung tao o sino man ang magsabi sa inyo na wala ng pag-asa. May pag-asa lagi sa Panginoon. Maraming salamat po. Amen, amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos dahil tunay na tapat ang Diyos. Ang kailangan lang po talaga sa atin, manampalataya po tayo. Lumapit po tayo sa Diyos. Hindi po malayo ang Diyos sa atin. Lagi po tayo lumapit sa Kanya, lagi po tayong tumawag sa ating pong Panginoong Diyos dahil nandiyan lagi yung kasagutan ng Diyos para sa atin. Ang dapat na mayroon lang tayo, ang pananampalataya. Sabi nga po, yung faith na mayroon tayo, yun yung magdadala sa atin sa kung saan man tayo nais ng ating pong Panginoong Diyos na ilagay. Amen po? Amen. Palakpakan po natin muli ang ating pong Panginoong Diyos. Kaya ngayon naman po, dadako naman po tayo sa pagbabalik natin ng kaloob sa ating pong Panginoon. Ihanda po natin ang ating pong mga kaloob at ipapanalangin po ito ni Sister Rika. Ayun, good morning po sa ating lahat. No? Sabi po sa Malakay chapter 3 verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang mga masaganang pagpapala. May share lang po ako. Meron din, kagaya po ni Sister Mitzi, meron din po akong small business po ng mga imported chocolate. Tapos po, meron po ako sa bahay na 2 jar. Yung isa pong jar ay para po sa dream. Tapos yung isa pong jar ay para po sa pagtulong po, para po yung ibang tao rin ay makakilala po sa ating Panginoon. Kapag po merong mga kids Bible study sa bahay, dun ko na po kinukuha yung expenses po. No? Kung meron man pong sabihin ng ating Panginoon na tulungan mo si ganito, si ganyan, dun po ako kumukuha. Para man po maging kasangkapan po tayo para makilala din po ng ibang tao ang ating Panginoon po. Sige po, tayo po tumayo at ipanalangin po natin ang ating mga kaloob sa ating Diyos. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, our God. We honor you, Lord. We praise you. You are worthy of our praise, Panginoon. Maraming salamat sa bawat isa, Panginoon, na magkakaloob sa iyo, kagaya ng babaeng 12 years na dinudugo, Panginoon. We have desperate faith, Panginoon, na marami man pa kaming pagsubok, pinagdadaanan sa buhay. Kailanman hindi mo kami pagkukulangin, Panginoon. Kailanman ay lagi kang nariyan upang ibigay, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. Salamat sa kalakasan, Panginoon, ay pinagkakaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Patuloy mo kaming bigyan ng karunungan, Panginoon, kalakasan sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon, upang mas magamit pa namin ito, Panginoon, ang aming mga buhay, upang ang mga taong nasa aming paligid ay makilala ka rin at tanggapin bilang Diyos, Panginoon, na tagapagligtas nila. Pagpalain mo ang bawat negosyo, ang bawat trabahong pinagkukunan namin, maging sa mga estudyante, Panginoon. Kayo po ang Diyos na mag-abot ng pangangailangan ng bawat isa at maging kasangkapan kami, Panginoon, upang mas marami pang tao ang makilala ka. Ito pong aming sama-samang panalangin. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Uli po, palakpakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Siya lang po yung dapat nating itaas sa ating pong mga buhay. Amen? Amen po? Amen. Ayan. Salamat po sa ating pong Panginoong Diyos. At dakila, tunay na dakila, tapat ang ating pong Panginoong Diyos sa kanyang mga pangako sa buhay po ng mga tao na ngayon lamang po nakarating dito sa panambahan ng ating pong Panginoong Diyos. Sige po, palakpakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos. At sa mga ushers, pwede po ba natin i-assist ang mga first-timers po natin dito sa harapan at atin lamang po sila ipapanalangin. Sige po, yung mga nag-invite po sa kanila, i-assist po natin sila at atin po silang ipapanalangin dito sa harapan. Ayan. Sige po, palakpakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Napakabuti ng Diyos sa buhay po ng bawat kapatid natin na ngayon lamang po nakarating sa panambahan niya. That's never ending. Is a truth that lights my way. Dapat po, bumapalakpak po tayo dahil nagagalak tayo eh. Nagagalak tayo, excited tayo, nakasakasama na natin sila. Dito po kayo sa gitna. Ayan. Salamat po sa ating pong Panginoong Diyos. Sa buhay ng mga kapatid po natin na ngayon lamang po nakarating sa kanyang panambahan. At ngayon po, ating pong stretch ang ating pong mga kamay sa ating pong mga kapatid na ngayon lamang po nakarating sa dito sa ating pong panambahan at mag-usal po tayong lahat ng panalangin. Hallelujah! Dakila namin Diyos, mapagpala po namin Ama, pinupuri, pinapasalamatan at sinasambaka po namin sa aming pong mga buhay. Maraming salamat Panginoon sa buhay ng mga taong ito Panginoon. Alam po namin na Ikaw ang nagdala sa kanilang mga paniyapak sa lugaring ito. Salamat Panginoong Diyos dahil alam po namin nangusap ka sa kanilang buhay Panginoon at Ikaw ang Diyos na tumugon Panginoon, nagbigay ng katugunan sa panalangin po namin. Salamat Panginoon, dalangin po namin na hindi ito ang huli, bagkus panimula pa lamang Panginoon ng kanilang pagkilala sa iyo, paglapit sa iyo, nandoon Panginoon ang pananampalataya sa iyo. Maraming pong salamat Panginoong Diyos, maging sa kanilang pong sambahayan, kasama rin po Panginoon sa aming pong panalangin, pagpalain mo rin po Panginoong Diyos, at dalangin po namin na isang araw Panginoon kasama din po namin ang kanila pong mga pamilya. Salamat po Panginoon, maging sa mga walang sawa Panginoon na nag-i-invite sa kanila, na walang sawang nananalangin Panginoon. Salamat din po sa kanila pong buhay. Dalangin po namin na ang bawat isa sa amin Panginoon ay magkaroon ng desire na nandoon Panginoon na lapitan Panginoon yung mga tao na malayo sa iyo Panginoon, yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo at patuloy na ipanalangin at ilapit sa iyong paanan. Salamat po Panginoon, pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Ikaw po ang Diyos na magpapakita sa kanila Panginoon kung gaano ka kabuti, kung gaano ka kadakila, kung gaano ka makapangyarihan sa buhay ng taong nananampalataya sa iyo Panginoon. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen po and amen. Amen. Salamat po sa ating pong Panginoong Diyos. I-assist lamang po kayo ng mga ushers. Ayan, i-assist lamang po kayo ng mga ushers at dadalhin po kayo doon sa room 1. May kakausap lamang po sa inyo sa room. Ayan. Doon po, pag nakikita po natin yung mga first-timer, dapat sabi nga po, nandun yung eagerness din natin, yung desire din natin na talagang makapag-invite, madala natin ang ating mga kakilala, mga kaibigan natin sa tahanan ng ating pong Panginoong Diyos. At ngayon po, dadako na po tayo sa ating pong announcement. Every Sunday pa din po, before 8 a.m. ay nandito na po tayo sa tahanan ng ating pong Panginoon. Excited po tayo na magpuri, magpasalamat, sumamba, makinig ng kanya pong mga salita. Kaya pinag-iimbita po natin itong ating Sunday Cell Celebration. Ganon din po ang ating pong cell group, katulad po ng ating mga kapatid, maaari sila po ay nandun na po sa loob ng isang cell group. Ang cell group po ay sama-sama every week po. Ito po ay Bible study, cell group sa inyo pong mga tahanan. Kung wala pa po kayong
cell group sa inyo pong mga tahanan. Pwede nyo pong i-approach ang mga leaders po natin, ang mga workers po. Pwede po tayong magpa-cell group sa ating pong mga bahay. Ganun din po sa ating pong marriage counseling para po sa mga married couple na mayroon po kayong nais na ipanalangin sa inyo pong married life. Pwede po tayong lumapit kay Brother Pablo and kay Sister Carmen dito po sa side ng ating pong stage na doon po na may papanalangin po kayo at ma-advisean ng ating pong mga kapatid. Ayan. At ganun din sa ating pong schooling, sa ating training and equipping, ang ating pong life class, nandoon po na mas mapalalim pa, mas nandoon na mas maging malalim pa yung ating pagkakaunawa sa salita ng ating pong Panginoong Diyos. At dahil nga po nais ng ating pong Panginoong Diyos, mag-lead tayo, maging leaders tayo, nandoon na tinitrain po tayo dito, ini-equip ang bawat isa. Kaya kung hindi pa po kayo nakakapag-schooling, nakakapag-training, lalo kung kayo ay kabilang na po sa mga cell group, pwede nyo pong i-approach ang inyo pong mga cell leaders. Ayan. And yun lamang po ang ating pong announcement at katulad ng lagi po nating ginagawa, ito pong ating pong Bible. Dala-dala nyo po ang inyong Bible. Pakitaas nga po ang mga may dalang Bible. Ayan. At mayroon po yung dito nakaipit na cheque ng ating pong prayer request o ating inilalapit sa ating pong Panginoong Diyos. So ulitin ko lamang po sa mga wala pa pong check na katulad po nito, na iniipit po natin sa Bible, sa Psalm 23 o sa Awit 23, maaari po kayong humingi doon po sa ating pong registration area. At isulat po natin dito ang ating pong pangalan at ang ating pong panalangin at palagi po natin itong ilapit sa Diyos ng may pananampalataya. Sige po, itaas po natin ang ating pong mga Biblia na may nakaipit na cheque at ating po ito ipanalangin. Hallelujah! Dakila naming Diyos, mapagpala po naming Ama. Salamat po, Panginoon. Alam po namin na ikaw po ang Diyos na tumutugon sa aming bawat panalangin. Sinusulat pa lamang po namin ito, Panginoon. Ikaw na po yung Diyos na gumagawa. Ikaw na po yung Diyos na tumutugon, Panginoon, sa aming pong bawat panalangin. Salamat aming Panginoon sa iyong katapatan. Dalangin po namin, Panginoon, ang tapat din po naming puso, Panginoon, na umaasa, nananampalataya, nagtitiwala na may kaya ka pong gawin sa aming pong mga buhay, maging sa aming pong mga isinulat na panalangin. Maraming pong salamat aming Panginoong Diyos, hindi dahil sa cheque na ito, hindi dahil nagsulat kami, Panginoon, pagkus dahil ikaw ay tapat sa aming pong mga buhay, pagkus dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay Diyos na dakila, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Salamat po aming Panginoon, pinanampalatayaan po namin ang bawat panalangin, Panginoon, na amin pong isinulat sa checking ito, Panginoong Diyos. Naniniwala, nananampalataya, umaasa po kami na ikaw yung Diyos na magbibigay ng katugunan, ng kasagutan sa bawat amin pong panalangin. Maraming pong salamat aming Panginoong Diyos, maging sa mga tinugon mo na, Panginoon, na panalangin na nakasulat sa checking ito. Ikaw lang po yung maitaas, ikaw lang po yung madakila, ikaw lang po yung makita na gumawa nito sa amin pong mga buhay. Marami pong salamat aming Panginoon. Ikaw po ang Diyos na laging makita po sa amin pong mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, kasama ng banal na Espiritu, tayo pong lahat ay magsabi na Amen po and Amen. Amen. Salamat po sa ating pong Panginoong Diyos. Kagin ko pa sa inyo. Taas po ang kamay ng mga taong pinagpala sa umaga nito. Amen. Amen. May sinangin po, yung pagiging desperate o desperado, darating po sa lahat yan. Maaaring sa iba, dumating na, yung sa iba, hindi pa. Pero expect that one point of your life ay darating yung pagiging desperate. Na ang taong desperado ay kailangan magdesisyon. Kasi wala ka ng ibang nakikitang way o solusyon dun sa problema. Kaya kung ikaw ay desperado,
kailangan mong magdesisyon. Ano ang ginagamit nyo sa pagdedesisyon? Ang inyong isipan, ang inyong puso. Ulitin ko, pag kayo'y desperado, anong ginagamit nyo sa pagdedesisyon? Ang iyong isipan, ang iyong puso. Maraming nagsasabi, nagkamali ang kanilang desisyon at that time na sila'y desperate because sinunod nila yung bugso ng damdamin. Now, base po sa ating pinag-aralan, ang ginamit ng babae ito in her desperate situation, ginamit niya ang kanyang isipan. Kung kayo po ay nasa desperate situation, you need to ask wisdom from God. Sinabi naman po yan sa kanyang salita, if you need wisdom, you ask for it. Yung babae, nung marinig niya na darating ang ating Panginoong Hesus at nabalitaan niya ng ating Panginoong Hesus ay nagpapagaling, she immediately, without any doubt in her mind, nagdesisyon siya. She committed herself na ako ay pupunta doon. And when you decide through her mind to believe God, that's when your faith will operate. Kailangan po natin ang karunungan sa desperate situation. And from your wisdom that comes from God, that is where your faith will be strengthened. So pag naguguluhan, mo alam kung saan katatakbo, wala ka nakikita solusyon, pray for wisdom. And then the wisdom will lead you to His Word that you will hold on to your faith. Taas po tayo, dapat ko na lang. Let's pray. Aming Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon Diyos, sa bawat salita, sa bawat pangako na amin pong napakinggan. Lord, we pray for wisdom. At time na kami po ay desperado, hindi po namin alam kung anong gagawin. Lord, we pray for wisdom. And that wisdom will lead us to your word. And your word will hold on to our faith. We only need to decide to believe and operate our faith. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Alam ko po, wala ka pong nilagpasan sa umagang ito. At alam ko po, sa pagdating na may desperate situation na kailangan po namin magdesisyon, ikaw ang Diyos na maggagabay po sa amin through the Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa buhay ng bawat isa. Ingatan mo sila, Panginoon Diyos, kung saan mo sila pupunta sa lahat ng oras. Cover them, O Lord God, with the holy blood of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's declare our faith. Psalm 92 verses 12 to 15. Sabay-sabay po tayo. The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon.
planted in the house of the Lord. They will flourish in the courts of our God. They will still bear fruits in old age. They will stay fresh and green, proclaiming the Lord is upright. He is my rock, and there is no wickedness in him. Let's all declare, being planted in the house of God, I will flourish. Tandaan po natin, hindi po natin kayang gawin. Pero sa Diyos, wala pong imposible. Ang di kayang gawin ng tao, ay kayang gawin ng Diyos sapagkat walang imposible sa Diyos. At palain po ang bawat isa. Magandang umaga po sa inyo. Ayan, muli po, dito po nagtatapos ang ating pong gawain ng ating pong Panginoong Diyos. Announcement lang po, maiwan po yung may mga schooling sa kanilang kanya-kanya pong area. Muli po, magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. God bless po.